So yung mga padre, napalitan na yung bearing, connecting rod. Ito na siya, pakitok-tok mo, be. Ay, ito baka paano yung... Ay! Yay! Tok-tok. O yun, wala na. So step by step, ituturo namin sa inyo kung paano natin assemblein yung pyesa na yan. Patay mo muna. Lighter. Hinaan mo lang. Okay, lakas. Ayan. Tutok mo. Paikot, ha. Langisan mo yung, pwede na siguro yan. Langisan mo. Sige, salpa. Shout out sa may-ari nito kay Jonel Obra Dayo from Pentor, Dinalupihan, Bataan. Lagyan mo lang. Sige, alog. Ayan. Okay. Smooth lang. So, yun ang technique mga padre. Hindi tayo pupukpok. Kasi minsan pag pinukpok natin, tabingi pala. So, ganun lang yung technique. Ganun din sa kabila. Kailangan nating painitan din yung kabila. Pero bago natin siyempre painitan yan, linisan na natin to. Tapos, lagyan na natin ng pandikit to mamaya bago isalpak. Ayan. Painitan din natin. Kahit mga 10 minutes lang mga padre yung painitan niya para hindi kayo mahirapan magpasok. Wag. Hindi mo ako. So ayan, napainitan na namin. Lagyan ng langis. Hindi, dyan. Kailangan langisan pa rin natin. Tapos salpak. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop at dito lamang yan sa Pulo Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po tayo mismo. So yung mga padreng, nakabit na natin yung kanyang sigunyal at nahigpitan na rin natin yung kanyang crankcase at isusunod naman natin yung kanyang oil pump. So may gasket po yan sa loob, huwag nyong kalimutan, tapos 2 tornilyo po yan. So, ganun lang kasimple yan. Wala naman timing yan. May guide naman yan para hindi kayo malito. At pag nasalpak na natin yan mga padreng, doon naman tayo sa parting bindex. So, higpitan lang natin yung 2 screw na yan. Tapos, doon na tayo sa kabila para maikasan na natin yung kanyang pulley tsaka yung kanyang bindex. Ang issue dito mga padreng, nung una umingay yung makina tapos ginawa nung shop na pinagpagawan, pinalitan ng black, kaya nagdoble yung kanyang black. Yung original pinalitan tapos kalaunan maingay pa rin. Napansin natin na ang issue pala niya kung bakit umingay yung kanyang tensioner tsaka yung kanyang connecting rod. So pinalitan natin. Kaya naman yung gagawin natin dyan mga padreng, palit tensioner nga, yun na nga, pinalitan natin ang connecting rod at ibabalik natin yung kanyang original na black dahil sayang naman, original pa naman. So kabit na natin yung pinaka cover dito sa kanyang oil pump. Huwag kalimutan na maggrasa dun sa o-ring para pag pinasok natin ay smooth na smooth. Tapos ilagay natin yung 3 8mm, 2 maikli at 1 mahaba. At pag nakabit na natin yung mga padreng, syempre isusunod natin dyan yung kanyang stator. So napansin nyo dun sa unang video, yung sa pag-disassembly, napakadumi ng kanyang magneto, puno ng alikabok. Ganon din yung kanyang stator, kaya napaka-importante na dapat naglilinis din tayo ng stator para yung bato ng kuryente o yung kanyang charging malakas. So higpitan lang natin to, yung 3 8mm, tapos isunod na natin yung kanyang stator. At napaka-importante mga padreng na dapat alam natin yung step by step para maayos yung trabaho at walang kulang o wala rin naman sobra. At syempre wag natin kalimutan yung pinaka
kunya dahil nga dyan nakalapat yung mismong magneto. So kabit na natin yung kanyang stator. So ayan, ilapat lang natin, may guide naman yan. So ang gawin natin, unahin na muna natin yung kanyang pulser. Ito sa kanyang pulser, wag nyong kalimutan, meron harang yung kanyang wire dyan, yung ayan, pinakabakal na yan. So hindi pwedeng wala yan dahil nga pag kinabit yung kanya magneto, pwedeng tumama yung wire. So ikabit na natin to, yung Allen bolt dito, 3 piraso. Tapos pag nahigpitan na natin yan, pwede na nating ikabit yung kanya magneto. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa, pwede nyo pong bisitahin yung ating Facebook page. Pakipollow po, Padreng Eli Motovlog official para dito sa ating Facebook page. Pwede po kayo mag-direct message doon para in case na magpapa-schedule kayo, ma-replyan po natin kay kaagad. So ikabit na natin yung kanya magneto, tapos may washer yan, tapos yung kanyang tornilyo. Siguraduhin natin na mahigpit. At itong motor na to ay Mio 125 at pinaglaanan talaga ni boss yung kanyang budget sa halagang 7,500 para dito sa mga magagastos ng pyesa pati sa labor. So siguraduhin nyo na pag nagagawa kayo, dapat mga original talaga yung parts na inyong ikakasa. Si boss bumili na ng original na belt, tapos mga original na gasket. So yun ang mga ikakasa natin. So wala siyang biniling local. So makikita nyo naman mamaya pag kinasa natin yan, nasa plastic yung kanyang presyo. At siguraduhin lang natin mga padreng na maigpit yung kanyang magneto. So ginawa natin dyan ay mano-mano lang na paghigpit dahil nga nasira yung battery ng ating cordless impact. So napaka-importante na meron tayong ganun dahil nga mas mabilis yung trabaho, hindi mo na kailangan pang higpitan gamit yung lakas mo. So napaka-importante na magpundar din kayo ng ganun para madali kayo mag-DIY. So dito sa part na to, ikakasa natin yung kanyang guide. Dito may tornilyo po yan, wag niyong kalimutan yan. Syempre at susunod dyan sa guide, syempre yung kanyang timing chain. So higpitan lang natin to, tapos ikabit yung timing chain. Ayan, at pwede na nating isunod yung kanyang bindex. At itong motor ni boss na to, halos na stock daw ng halos 1 buwan dahil nga nung pinagawa niya, maingay hanggang sa natuluyan na kumakalapak daw. Sobrang ingay. So napansin ko nga yung kanyang tensioner dispalinghado na. So yung mga padreng, kasanan natin yung kanyang flywheel, yung kanyang bindex. At pag naisagad na natin yan, isusunod natin yung gear na tinatamaan ng ating mismong starter. So ipasok lang natin yan para maglapat yung kanyang flywheel, tsaka yan yung gear na yan sa starter. So yan, naikabit na natin at smooth lagay na natin yung kanyang pinaka busing, tapos yung kanyang cover. Yung oil seal na yan, bago na rin po yan, so hindi ko na pinakita. So nagpalit na rin kami ng oil seal dyan sa gitna na yan, original din po. Tapos pwede na nating ikabit yung 8mm na tornilyo paikot para sa cover na yan. So yung mga padreng, nakabit na natin yung cover. Syempre yung tornilyo paikot, siguraduhin lang natin na mahigpit po yan, yung mga yan. So higpitan lang natin yan. At okay na yan, pwede na natin ikasa yung kanyang pulley set. Bago na nga pala yung kanyang belt, original din yung nabili ni boss. So higpitan natin paikot. Makikita, sabi
natin ang connecting rod ng tensioner. Tayo from Dinalupian, Bataan, Pentor. Shout out kay Jonel Obra. Anong dating? Tumayo ka dyan! Timik. Timik. Oh, timik na yung gastos mo. Yun o, palit connecting rod. Ayan o, ayan ang sira niya. Lagutok. Tapos tensioner. Okay na yung motor ni boss.